Ganda. Perfect kasi bagong luto lang. Yung mga ihalo ata sa hot pot. Ganyan siya. Tapos gawa siya sa mga tiles. Tapos pinagtagpi-tagpi siya. Ang ganda niya. Wala yung feet natin today. Ito yung ano niya. iPhone Air na. Tignan nyo naman kung gaano to kanipis. Ito yung DJI Neo 2. Good morning mga ka-wonder from Siminding, Taipei, Taiwan. So di na ako nakapag-update sa inyo kagabi dahil nagpahinga na lang tayo. And talagang kailangan ng katawan ko ng pahinga kaya diretso na ako ng hotel. At nakapagpahinga naman tayo ng maayos. So time check, it's 11:30 a.m. Grabe. Sinulit ko talaga yung tulog ko. Grabe. So pinangako kasi sa sarili ko na this trip is parang sobrang magiging ano na lang, chill. And slow pace na travel. Kasi nga, third time na rin natin sa Taiwan. And mas gusto ko ng this time is parang kung ano lang yung feel natin, yun lang yung pupuntahan natin. Kaya thank you Lord na nakapagpahinga tayo and buhay na naman ang ating katawan. So anyway, ngayon is magba-brunch tayo. So breakfast and lunch. Siyempre nandito tayo sa may Taiwan kaya nagkikrave ako ng hot pot. So isa yan sa pinaka nire-recommend nila na pagkain kapag nandito kayo sa Taiwan. Make sure na kumain kayo or mag-try kayo ng isang hot pot here. So, na-research ko, dito sa may Siminding area lang tayo kakain. And, ang pangalan ng kakainan natin ay Shangla Spicy Hot Pot. Sobrang lapit lang nito sa accommodation natin. Mga 2-minute walk lang. Nandito na yata tayo. Where is it? Okay, so katabi lang siya ng net dito sa may Siminding area. Tapos, papasok kayo sa building na to. Ayan o, makikita nyo. Nasa may second floor siya. Ito, Shangla Spicy Hot Pot yung kakainan natin. Here. Get lang tayo dito sa hagdan na to. Ayan o, Shangla Spicy Hot Pot. Wow, nakakatakam. Tignan natin. Nakaka-excite. Kasi hindi pa tayo kumain ng breakfast. Kaya perfect to para masulit natin. Kasi unlimited to. Oh, wow. Parang ang dami na kaagad tao. Kaka-open lang nila. Oh, sayang. Look at this. 120 minutes estimated waiting time. Tagal. So, baka hanap na lang tayo ng iba. So, next time, Shangla Spicy Hot Pot. Meaning maraming kumakain dito. Kaya, fully booked. Yun lang. So, since 2 hours waiting time, lilipat na lang tayo. Hanap tayo ng ibang hot pot. Dito lang tayo sa may Mala Hot Pot. Dito sa may Siminding area. So, yung Mala Hot Pot, sobrang sikat na yan sa mga Pilipino. Ang dami na nag-feature nito. Pero, sulit naman daw yung ibabayad nyo. Nasa medyo pricier side siya. Mas mahal to compared dun sa kakainan sana natin. Pero, laban na natin to. Pero hopefully, makapasok tayo. Hindi tayo ma-fully book. Magla-lunch na rin kasi kaya pala marami ng ano. Kaya, mas marami na kumakain. Ayan, so dito tayo kakain. Mala Hot Pot. Mukha namang di sila fully book. Guys, take note, cash lang yung payment nila. Wow! First time natin dito sa Mala Hot Pot. Ang duwang pala ng place nila. Sana sa bintana tayo mapapaupo. So, magkaiba ang rate ng weekday and weekend. So, papapiliin kayo. Kamare, ngayon is lunch. So, ito yung presyo nila. This one. Kapag ito, meron silang tatlong option. Yung Angus beef, nasa 698 kapag weekday, 798 kapag weekend. Tapos kapag prime wagyu, nasa 798 pag weekday and 898 pag weekend. Ayan, ito pala siya. Ayan, ito. Nandyan. Tapos yung isa pang pinaka-premium nila, which is the lunch, 898. Tapos kapag weekend, tsaka public holiday, Sunday kasi ngayon nasa 998. Ayan yung kanilang presyo. So medyo mahal, pero hopefully masarap. At least matatry lang natin. So, i-tour ko kayo sa mga pagkain nila dito. Ayun, grabe yun, oh.
Ito yung mga meat nila, pero I think this is separate. Ayun, no, Angus beef. Ito yung premium na cut. So, I think pwede nyo bilhin siya ng separate. Ganun ba yun? Tapos ito yung mga drinks nila. Ano to? Japanese green tea, plum juice, guava mango orange, original. Tapos, I think, ano ba tong ano to? Okay, mga juice pa rin. Tapos ito, meron silang mga soft drinks. Ito, pwede rin kayong mag-coffee. Libre na lahat yan, ha? Kasama na sa binayaran natin. Uy, may ice cream! Ayan o, yung mga flavor nila. Vanilla, chocolate. Ano to? Ano ba sa dyan? Stracciatella. Mint chocolate. Wow! Meron to. Uy, mahal to, di ba? Mahal tong ice cream na to. Okay. Susulitin natin to. Uy, may matcha! My favorite. Look at this. Ito na yung mga food nila. Angus beef curry. Look at this. Ano ba to? Rice? White rice. Ito is nasi babi. Ito is sukiyaki beef dotonbori. Perfect kasi bagong luto lang. Kaka-open lang nila ng 11:30. Sukiyaki. Ito naman is nasi black curry rice. Wow! Ay, black curry rice? Nakasuot ito eh. Ayun o, black curry rice. Saya kasi bagong luto lang sila. Spicy duck blood. This is all, kasama na. Wow. Grabe. Spicy duck blood. Ito is spicy mapo tofu. Yan, mga tofu naman. Tapos, dito sa side na to, check natin. Ito yung mga ihahalo ata sa hot pot. So, pipili na lang tayo. Ang dami, no, mga wonder. Look at that. Tapos, dito sa side na to, mga... okay. Ikaw ata gagawa ng sarili mong sauce. Pero, hindi ko alam kung ano yung masarap na sauce. Search muna natin para makagawa tayo ng masarap na sauce. Ayun, medyo konti pa yung tao kasi kaka-open lang nila mga 10 minutes ago. Tapos dito, only ang beer. Ay, no, kayo ang kukuha ng beer. Wow. May vodka pa sila. Okay. Tapos, for the soup nyo, ito yung mga pagpipilian naman mga ka-wonder. Pinili ko yung garlic clam, chicken hot pot, and itong sukiyaki sauce. Ay, soup. Pero masarap din sana itong spicy. Pero pwede naman daw palitan later. And ito na siya. And may butter yung sa may sukiyaki soup. And dito ata yung garlic clam chicken hot pot. So sila nang magsaserve niya na. Yung mga side dishes kayo nakukuha. So ganito yung system nila. Meron silang ganito ka-wonder na resibo. Scan nyo lang yan sa cellphone nyo. Tapos, ayan, ready to order na kayo. So pipiliin nyo na lang kung ano yung set na pinili nyo. So since tayo sa 798 tayo, doon tayo pipili. So, piliin na natin almost lahat muna para matry natin. May seafood din pala kasama yung, may Arabian king prawn, tapos meron tiger prawn. Siyempre, orderin na natin yan. Sorry naman, first time natin eh. Ayan, lalabas dapat added to cart. Tapos, pwede rin kayo mag-order dun sa kabila, yung 798. Pero, meron kasi yung pinaka-premium nila, which is yung 998. Pero, syempre, doon na tayo. May dumplings din. Okay. So, nga pala, kumuha na rin ako ng yung para sa ating hot pot na mga gulay-gulay. So, kayo naman yung gagawa nun. And also, gumawa na rin ako ng sauce ko. So, sinearch ko lang to sa TikTok. Nakita ko lang. So, nilagyan nila ng peanut sauce, kung ano-anong may coriander, may sesame oil. Tapos, ang nagpapatik daw pala is yung egg yolk. So, tingnan natin kung magiging masarap to. Ka-wonder, ongoing na yung pagkain natin. Actually, nakaka 1/4 na ako. So, niluto ko na yung mga wagyu, ganyan, mga beef and pork. Ito na siya. Tapos, ganito pala siya. May special sauce sila. I-suggest nyo na lang yung recommended nila. Tapos, bibigyan nila kayo, gagawan nila kayo. Nilagyan nila ng, parang, hindi ko, halo-halo eh. Basta nilagyan nilang itlog. Yun na lang.
Ganyan siya. Tapos syempre, hindi mawawala ang rice. So, take note na unlimited to kaya tamang pacing lang kayo. And ang pinaka maximum na time na stay is 2 hours. Sobrang sarap. The best. Mas nagustuhan ko yung, kasi ang natry ko na yung Wagyu and natry na natin yung US boneless beef chuck short ribs. Mas nagustuhan ko yung US boneless beef chuck short ribs kaysa dun sa Wagyu. Mas medyo thick kasi yung cut nung Wagyu. Pero masarap pa rin. My God, ang sarap. Kaya naman pala nire-recommend nila to kasi sobrang sarap. Grabe. Tapos, yung soup nila, medyo nasa matamis na side. Pero humingi ako ng medyo spicy na sauce. Sauce na ano pala, na ano bang tawag doon? Sabaw, soup. Medyo matamis yung soup nila, kaya humingi ako. Ang sarap. Kaya naman pala binabalik-balikan to. Tsaka nire-recommend nila. Kasi ang sarap. So kapag naghanap kayo ng hot pot na open ng 11:30 ata open to yung nakita ko. Pero merong ibang hot pot na open sila ng 24 hours. So check nyo na lang sa Google. So recommended itong Mala Hot Pot here in Ximending, Taipei, Taiwan. Kain na muna tayo mga ka-wonder. Hi ka-wonder! So tapos na tayo kumain. Grabe, ang sarap ng pagkain dun kapag naghahanap kayo ng hot pot place na masarap and hindi kayo talaga titipigin. Napaka-premium nung meat nila. And ang super na-enjoy ko dun is yung prawn tiger. Grabe. Okay naman na yung middle, yung gitna na in-order natin. So, recommended ko yung Mala Hot Pot. So, ngayon naman, pababa tayo sa MRT. First time nating mag-MRT for this trip. Kasi may pupuntahan tayong isang tech gaming playground. So kapag mahilig kayo sa mga naghanap kayo ng mga gadgets, bilihan ng gadgets dito sa Taipei. And park din siya. Check nyo to. Ang pangalan niya ay Scene Trend here in Taipei. Bali, nandito tayo ngayon sa may Cement Station exit 6 tayo sasakay and magbo-blue line tayo. So, kailangan pa rin nung Easy Card. So, sobrang convenient ng Easy Card talaga. Though kapag wala talaga kayo, hindi kayo naka-avail, ganun. Pwede rin naman, kasi pwede rin namang kumuha ng sariling ticket. Scene Trend. Tama, yun yung pangalan niya. It's for tech lovers playground. So, medyo maraming tao, kaya update ko na lang kayo later. Nga pala pa ka-wonder, wala nang load yung ating card, yung Easy Card natin, kaya maglo-load tayo. Andito tayo sa may ticketing booth. So, i-top up lang natin. Naka-wonder. So, ganito siya, top up. Tapos lagay nyo daw dyan yung IC card nyo. Tapos, 100 yung ating ilalagay. Kasi may negative 15 na tayo, may utang na tayo sa Taiwan. So, lagay natin dito, 100. Uy, munti ka na yung kamay ko. Tapos, 100. And next. Okay, may 85 yung ating IC card. Huwag na tayo mag-resibo kasi sayang papel. So, banan line. Ayan o, banan tsaka green line lang naman yung papasukan nyo dito. Alam ko dito, itatap nyo lang dito. Ayan, tapos makapasok na kayo. So, yun, banan line. Sundan nyo lang yung mga signages. Ayan, same lang, banan line. Nakasuhagdan. We're here na. So, ang bababaan ay Zhongshao Station. Tapos exit kayo ng exit number 1. So, dito yung Zhongshao Station. Tapos pagbaba natin, ang ganda. Sa mga gilid niya, meron silang parang mga artworks. Galing, galing, galing. Parang gawa siya sa mga tiles. Tapos pinagtagpi-tagpi siya. Ano bang tawag dito ulit? Gumawa kami ng ganyan mosaic ba ang tawag dyan? Uy, magagalit yung art teacher ko. Nakalimutan ko na kaagad.
And also mga ka-wonder, ito pala yung fit natin today. So, December, ano ba kayo, 6. And suot natin yung binili natin kahapon sa may siminding na on shoes. Ito yung ano niya, kulay niya. Ito siya, mas malapitan. Sheesh! So nag-ano ako, 0.5 larger than my normal size. So 8.5 kasi ako madalas. Pero for this one is nag-9 ako. Kaya medyo nafe-feel ko medyo malaki siya. Pero pag minedyasan ko naman ng mas makapal to, I think pwede na siya. So mamaya i-re-review natin yan. Kasi syempre mare-review mo yung isang sapatos kapag nalakad mo na siya ng malayo-layo. Pero so far mga 1 hour ko na siyang nilalakad-lakad. Super comfy niya. Grabe na para bang wala kang suot. Kaya talagang, alam mo yun, totoo yung sinasabi nila na kapag naka-on shoes ka, hindi man siya sobrang aesthetic, pero sobrang comfy niya. Pero first hour pa lang yun Sa mga susunod na oras, siguro mamayang gabi, sabihin ko sa inyo yung pinaka-review natin kung sumakit ba yung paa natin. Ang ganda ng building na to, ang aesthetic. Pero doon tayo pupunta. Ayan, yung Scene Trend na mall and park. Ka-wonder, tignan nyo, ang ganda niya. The Scene Trend here in Taipei, Taiwan. Boy, ang creative naman ng gumawa ng building na to. Napaka-aesthetic. Tignan nyo, zoom natin. Grabe, ganda. Parang may building dun sa taas. Ang ganda pag siguro pwede umakit doon rooftop. Tapos sa side na to, parang may mga spiral siya. Baka sa para siyang mezzanine nila, balcony, tas ayan, ang dami rin pumupunta, ayun mga pumapasok na tao dyan. So tara, pasok na tayo, ka-wonder, ganda. So nakapasok na tayo dito, ito ang unang bubungad sa inyo, parang may mini booth sila. Ang cute nyo. Tada, cute. Puppet son. Cute. Cute! Para siyang si Elmo. So, dito tayo sa Apple Store, dito sa Scene Trend. Grabe, first time ko malaman na may iPhone Air na. Tignan nyo naman kung gaano to kanipis. Na para bang napit-pit siya. Ito yung regular na iPhone. Ito, ganito siya. Ayan, ganyan Tapos, ito yung iPhone Air. Grabe, sobrang nipis. Oh. Super gaan siguro rin ito, no? Parang niya ata na nirelease noong iPhone 17 Pro. Kasama niyang nirelease ng Apple, no? Amazing. Grabe yung technology talaga ngayon, no? So, ito yung presyo ng mga iPhone dito para mag-idea na lang din kayo. iPhone 17 Pro, nasa 39,900 yung 256. 512 is nasa 46,900. 1TB is nasa 53,900. Tapos yung Pro Max, may 2TB na siya. Nasa 72,900. Wow! Oh, may AirPods 4 na pala. Ayun 4,490. Sira na rin kasi yung AirPods ko, no? Pag-isipan ko nga ito kung bibilihin natin. Yung AirPods Pro 3, nasa 7,490. Mas mahal pa rin. Ayan to. Ayan, para magka-idea kayo. Screenshot nyo na lang kung may plano kayong bumili ng iPhone. Ng mga Apple products. Pero tayo kasi, yung phone natin, kaka-upgrade lang natin. Naka-iPhone 16 tayo. Kaya hindi muna tayo magsi-17. Tapos dito sa Scene Trend, meron ding mga kainan. So may Starbucks, Highest Coffee, at iba-iba pang mga kainan. So hindi kayo magugutom dito. So ito yung directory nila. Nandito tayo sa first floor. Nandito yung mga telecommunication services and gadgets. Second floor, personal computer and gadgets. Third floor, mga camera kasi photographic and videographic equipment. Fourth floor, home electronic massage chairs. Wow! Fifth floor, audio-visual equipment, vinyl collectibles. Number 6, mga anime figurines. So, sa mga mahilig sa mga games, toys, nasa 6th floor yan. 7th floor, mga anime din, games and... dalawang floor yung sa anime. Tapos, 8th floor, nandyan yung themed restaurant nila and hanggang 9th floor. Tapos, may co-working space, oh.
Tapos, try natin na umabot hanggang sa 12th floor para makita natin anong meron. So, andito tayo sa 3rd floor. May DJI store dito, may Nikon din, oh. Grabe, mga in love sa camera, dito kayo pumunta. So, check natin yung DJI. Oh, wow, mga drone. And ito yung mga camera. This is yung ginagamit ko. DJI Osmo Pocket 3. Ito yung gamit ko ngayon, mga ka-wonder. Ganito siya. Natin ko gumagana. Lobat po, i-charge na po muna to. And meron sila yung creator, tapos meron din yung hindi creator. So, yan yung presyo niya. Osmo Pocket 3 yun, nasa 14,390. Pero yung combo, nasa 17,590. Tapos meron na din dito yung ito. Ito yung ginagamit naman natin sa 360 natin. Ang presyo niya is nasa 11,190. May invisible stick na rin siya. Tapos ito yung bagong release ng ng DJI. Ang liit lang nito. Natatanggal to eh. Ba't tayo matanggal? Osmo Nano. Yan yung presyo niya. 10,190. 128 gig na storage. Tapos ito yung action cam nila, oh. Bago lang to eh, Osmo Action 6. Kakalabas lang nito. Ito ba siya? Ito. Ang liit na niya, oh. Compared mo dun sa dati. Pero parang mas malaki yung camera niya. Ang ganda na daw nito ngayon eh. Nasa 15,290 yung hindi combo. I mean yung hindi creator combo yata to. Ano bang difference nila? Okay, yung may stick na nasa 18,890. Yan, ganda. Ayan, new. Tapos ito naman yung mga drone nila. Ayan. Maganda dito, pwede kayong mag-simulate to. Testing nyo talaga. Ang galing. Ayan, may pinapalipad silang drone. DJI Neo 2. Ang galing. Tapos, pag bumili kayo, tuturuan nila kung paano i-operate. Ang galing. Grabe to ka-wonder, oh. Napakalaking drone na, oh. Nasa DJI Mavic 4 Pro. Nasa 76,000 yung... pero yung basic nila nasa 62,000. Tapos yung pinakamahal is nasa 99,500. Grabe, pero ang laki na niya. Pero yung, meron siyang screen dito. Grabe, super ganda na rin naman kasi ng shot niya. Ganda kahit sa gabi, oh. Wow. So, ayan, titesting natin yung DJI Neo 2. Ito yon yung pinakabagong release ng DJI nung November lang. Grabe. Tapos makokontrol mo na yan sa kamay mo. Or pwede mo rin umorder nung merong controller. Grabe mga ka-wonder, heaven dito para sa mga gadget addict, mga naghahanap ng mga computers, ganyan. Tapos lalo na camera. Ito Canon, no? Meron silang sariling store. Grabe. May Insta360 din akong nakita doon. Hi ka-wonder! So nasa may 8th floor tayo. Ito try natin tong nila dito, massage chair nila. Ang brand is Tokoyo. So 30 NTD siya. Try lang natin. 1, 2, 3. Tapos siga na tayo. O yun, gumagana na. Tapos dito ito yung kamay. Ayan. Diyan lang kayo mga ka-wonder. Oh, namamassage na tayo. Yung para kang nasa spaceship. Yan, diyan lang kayo sa view na yan. I-review natin to. Wow, naging reviewer ng massage chair. Oh, yan, ang nararamdaman ko ngayon yung puwet ko para siyang tinutusok. Tapos mayroon din sa kamay. Nakakakiliti. Tapos parang iniipit-ipit yung kamay. Oh, ang galing. Tapos parang naka-recline siya. Ang sarap. Uy, maganda rin to Ay, hanggang sa ulo siya, mga ka-wonder, nakaka-relax. Tapos iniipit din yung mga thigh natin. Ang sarap. Dig. Uy, ati, isa. Kung nararamdaman nyo lang, nararamdaman ko ngayon. Ang sarap, nakaka-relax din siya.
So, mamaya update ko na lang kayo, ka-wonder, pag natapos. Baka makatulog na ako eh. Good night. Bye-bye. You know, grabe. Saan aabot ang 30 NTD mo? Magpamasahe ka ng 7 minutes dito. Ayun, Tokoyo. Ito mismo yung massage chair. Sarap, nakatulog ako. Tapos dito, may mga simulator pa sila oh, para sa mga naglalaro talaga. Ang galing oh. May upuan. Parang ganyan kay kuya. Ayan. Ayan. Parang ganito siya ka-wonder. Ang galing. Tapos, pwede kayong umupo dito. Saan yung ano? Pwede i-adjust ng upuan eh. Tapos ganyan siya. Pwede kayong mag-practice. View. Ano siya? Wow. Amazing no, ka-wonder. Grabe sa mga gamer talaga. Ganito yung setup mo sa bahay mo. Panis. Wala, hindi ko makontrol yung yung isa nakakapaglaro siya. Wala, hindi tayo nakapaglaro. Hi ka-wonder! Time check tayo, it's 7 PM. So medyo natagalan tayo dun sa scene trend. Kasi nag-ikot-ikot ako doon, tapos meron ngang mga tambayan doon, like coffee shop, ganun. Tumambay lang ako sa Starbucks doon. And nagpalipas lang, nag-work lang ng kunwa-kunwari. So anyways, from there, sumakay ako ng bus. And tignan nyo kung nasan tayo ngayon. Nakita nyo ba? Alam nyo ba yung building na yan? It's the famous Taipei 101. Ganda. So, nasa harapan na tayo niya ngayon. Nag-bus lang tayo kanina. Mga 30 minutes din yung biyahe. And gumamit lang ako ng easy card natin. So, tara, lapit tayo ng konti doon. Pa-picture lang tayo. Yan na siya ka-wonder. Nalalapitan na natin ang Taipei 101. Tatawid lang tayo doon sa kabila. Then, dito. Kasi mas maliwanag doon. So, try natin baka mas magandang mag-picture. Pero ito na siya. Wow! Siyempre, hindi ka makakapag-picture dyan ng maayos. Dapat medyo lumayo-layo ka lang ng konti. So, based sa research ko, itong Taipei 101 is the tallest building noong 2004 hanggang 2011. Tapos, nung nagka-Burj Khalifa na, hindi na siya yung tallest na building. Pero, itong Taipei 101 ay may 101 floors and may observatory deck kasi yan sa taas. Kaya rin siya natawag na Taipei 101 and also mawi-withstand niya yan yung malakas na bagyo. Kaya hindi rin siya, kahit matagal na siyang nagawa, hindi talaga siya binabagyo kahit na binabagyo dito sa hindi siya nagigiba kahit na binabagyo dito sa may Taiwan. And yung design niya, pakita ko sa inyo merong 8 pillars yan or parang 8 na hati. Yung mga Piper 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 8, parang symbol niyan is strength, resiliency ng mga taga Taipei. And also yung 8 daw is lucky number sa China. So or sa Chinese. So kaya siya 8 floors din. Tapos yung design niya, parang naka-design daw siya sa parang sa alam mo yung bamboo. Kaya rin siya color green eh, 'di ba? Yung bamboo, 'di ba, meron siyang paikot-ikot. Yun yung parang inspiration nila sa design ng building na yan. Sa baba ng Taipei 101, ang ganda parang Christmas na talaga. Yung mga puno nila is pinalibutan na nila ng mga Christmas lights. So perfect siya. Ang ganda pa ng weather, medyo malamig. Ayun Nasa baba tayo ngayon. And alam nyo ba na pwedeng umakyat sa may observatory deck niyan? Ito yung ticket. Pag ibubook nyo yan, book nyo na lang sa Klook. And make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Kami ang ginawa namin, may life hack kami dyan. Kasi nung kasama ko sila mama, tsaka sila papa, tsaka yung sisters ko, dito kami pumasok. May coffee shop sa may, hindi ko maalala I think sa 89th floor. Oo, order lang kayo ng kape, tapos makakaakit na kayo sa taas. Mas mura yon. So, another hack yun. Pero kung gusto nyo yung parang talagang umakyat na lang, book nyo na lang sa Klook yung ticket para diretso na kayo aakyat, di ba? Pero alis yung hack na ginawa namin dati. May kape na kayo, nakapunta pa kayo sa pinakataas. Though hindi dun sa pinaka-observatory, pero makikita nyo naman may glass din naman yung observatory nila. Hindi talaga siya open area. So ngayon, ayun na, nasa taas na tayo.
nasa taas. I mean, nasa baba na talaga tayo nung Taipei 101. Ang daming tao dito. Ang dami rin nagpipicture. Ayun o. Ganda o. Tada! Ganda. So, perfect pumunta dito ng before sunset. Tapos, bago lumubog yung araw para ang view nyo medyo maliwanag pa. Tapos, makikita nyo rin siya ng medyo madilim, di ba? Sulit. 2 in 1. Ang dami nagpipicture dito. Yan, isa yan sa pinaka-famous na landmark ng Taiwan. Ganda. So, pwede rin naman kahit hindi na kayo pumasok or pwede rin dito lang kayo sa labas. Ganda. Yan na siya ka-wonder. The Taipei 101 here in Taipei, Taiwan. Ganda.